shout out. May nag-offer sa kanya ng $20 per hour. So shout out sa iyo kabayan, no. So ngayon sasagutin ko 'yon. So this is a real, at saka kailangan transparent ako. Based on my experience, sabi mo may nag-offer sa iyo ng $20. So by the way, nilalakad pala ako, so medyo makulimlim at maambon. Dito lang sa baba, papunta ako doon sa lugar na nalala nyo sa mga video ko dati. Dito lang to sa baba ng accommodation namin. So this is Fairyland, yung may mga isda. So ngayon $20. Kabayan, unang itanong mo sa kanila na kung, so pasensya ka na, yung salita ko medyo may halong Bisaya. Dahil Bisaya ako hindi ako Tagalog. Pero pinipilit ko pa rin mag-Tagalog para magkaintindihan tayo. So tanungin mo, if ever na mag-communicate kayo ulit, sabihin mo sa kanya na yung $20 per hour, ilang oras ba ang ibigay niya sa'yo sa loob ng isang linggo? Dahil ang sahuran dito sa amin weekly, other company every 2 weeks. Kaya yun ang pinaka-importante, na tanungin mo siya kung ilang oras ang ibigay niya sa'yo sa isang linggo. So let's say, for example, 20 sa isang linggo, bigyan ka niya ng 50. So how much? 20 times 50 sa isang linggo. So 1,000. Yun yung result sa isang linggo. And so kibali sa isang linggo 1,000. So sa isang buwan 4,000. So ganito, magbayad ka ng magbabayad ka pa ng bahay. Unang-una, bahay, tanungin mo, mababa ang dagat. So daming isda, oh. Yan, oh. Wala akong dalang pagkain. Dati kasi tinapunan akong tinapay. Ito, napakalaking snapper, oh. Yung nakita nyo, snapper yan Ayo. Siguro mga more than 1 kilo yan. Laki. So yun yung mga balik tayo. Tanungin mo siya. Kasi mostly dito walang, bihirang-bihira, walang libre sa bahay dito. Although sa aking kumpanya dati, naranasan kong nailibre nila ako ng more than 1 year. And after that, nagiba yung patakaran. So wala nang libre. Kaya nagbabayad ako 150 a week sa amin. So yun, tanungin mo siya kung ilang oras pa sa isang linggo. Magpa-send ka sa kanya ng contract kung maaari ba, na yung mga papers na para makikita mo doon lahat. Kasi minsan dito sa ibang kumpanya may nagbabayad sila ng mga permit. Unang-una, permit. Sa amin, kami ang nagbabayad. So 1,000 mahigit. Sa isang taon naman yun, 1,000 mahigit dollar. So ano pa, permit, pabahay, pagkain. Kailangan mo ring computein yan kung worth it ba yung 20 per hour. Dahil kung
siyempre kami sa restaurant kami nagtatrabaho, so makakain talaga kami. So may pagkain kami. So ikaw, di ko alam kung anong ina-applyan mo. Kaya itong mga ibinibigay ko sa yung mga idea is based on my experience, and also this is 90% accurate talaga, na dahil naranasan na namin dito to. So kaya yun, hindi ako magsasawang magbigay sa inyo ng mga impormasyon, pero wala akong connection in any agencies kung ano man. This is based on my experience lang. Kaya yun ang dapat mong mga alamin. Ilang oras sa isang linggo ang ibigay niya sa'yo, or else ano ang sahod every 2 weeks ba, ilang weeks ba na ibigay niya, ilang oras. Basta yun man lang kung monthly ba, so mas madali sa yung kwentahin. Kaya yung mga binibigay ko sa iyo is mga idea na kung saan ay talagang accurate, akma doon sa ano. Kaya laki talaga niya Sarap pingwitin kaso not allowed. This is private property. So ang daming boat Gusto ko pa sanang lakad-lakad doon, kaso dito na lang ako. So yun lang kabayan. Maraming salamat sa inyong pagko-comment. Na kung saan ka ngayon ay palaging mag-ingat, at sana dito naman kasi kung pera ang pag-usapan, medyo in real talk, it depends sa position mo kung saan kang bansa ngayon. Palagay ko is mukhang dito talaga ang medyo malaki ang bigayan ngayon. So napakalaki dito, pero i-consider din natin ang gastos. Ika nga, mahal ang sahod, malaki ang bigayan ng sahod, malaki din ang expenses mo, dahil mga mahal din ang mga bilihin dito. Napakamahal ng bilihin dito rin. Mantikin mong ano ba, bigyan kita ng example. Let's say damit Pilipinas, nyari mabibili mo siya ng 2,000 o 2,000 plus. Expected dito 4,000 to 5,000 na yan yung presyo, dahil nandito sa island. So shout out pala sa lahat ng mga mga kababayan natin na papunta dito. Magdala na kayo ng mga gamit nyo, pero huwag nyong kalimutan na first time yung pumunta dito sa island, mahigpit yung immigration dito. Saka kailangan mong nyari, dala ka ng brand new cellphone na naka-sealed. Magta-tax kayo niyan. Remember always, sa isang tao lang napapasok sa island, na allowed ka lang ng worth of $300 as of now. So yun lang. So how much in peso na? $300 na mga goods or ano ba na dadalhin mo dito. Yun yung mo, kibali sa $300 ka lang. And kung magtaas ka pa niyan, so magbabayad ka ng tax. Di naman kalakihan, pero mas maganda yung lang, tama-tama lang. Right, so pabalik na ako. Yun lang. Sana maintindihan mo yon, yung mga sinasabi ko.
At ako'y natutuwa na saan pala naabot yung video ko dahil maraming nakapanood at may nagko-comment. Maraming salamat sa inyong lahat.